Ganda, di ba? Parang ka nasa park. Parang wala ka sa hospital eh. Free yung medication, guys. So lahat talaga free doon, from consultation, mga imaging studies, blood test, at iba't iba pang referrals sa mga specialist. So lahat free doon sa Scotland. Hello mga kodoks! Good day! So napakaganda ng araw ngayon. Sunny, at saka annual leave ko pa din. At nandito ako sa beautiful Exeter. So talaga na-miss ko tong weather dito sa Exeter, kasi usually mas sunny talaga dito, at saka mas mainit compared sa ibang parts ng UK, especially sa Scotland. Kasi nga 'di ba, sa Scotland, guys, nasa north siya ng UK, so it's expected na talagang malamig doon compared dito sa south ng UK. So ito yung maganda dito sa Southern England, sa south ng UK. So guys, balik na ba tayo dito? So depende talaga, guys, no? Talagang hindi natin alam yung future natin dito sa UK, kasi magde-depend talaga kung saan tayo magtatrabaho. So sa part ko, doon ako na-hire sa Scotland. Thankful ako at nagkatrabaho ako doon as doctor. Pero syempre parang may kaunti pa ring hindi lang panghihinayang, may kaunti pa ring hope na mabalik ako dito somewhere sa south ng UK. Pero kung sa Scotland naman ako, okay naman, kasi okay naman yung work ko doon, at saka yung place, not bad naman. So yung contract ko nga pala sa Scotland is 1 year. So matatapos siya ngayong December ng 2025. So ideally maghahanap ako ng work somewhere in the middle of this year. So most likely mga August or July, magsa-start na ako maghanap ng trabaho. At saka ito, magtatanong din ako kung i-extend nila yung contract ko. So i-consider ko namang magstay sa Scotland or lumipat. Depende talaga kung ano yung offer sa akin. So guys, if i-extend yung contract ko doon sa Scotland, syempre si Mrs. dapat lilipat din doon. So of course maghanap siya doon ng trabaho bilang isang nurse. So yun guys, talagang magde-depend kung magiging permanent yung contract ko doon, at kung makakahanap si Mrs. doon ng work bilang isang nurse. So check pa natin. So ngayon guys, papunta ako sa doctor ko dito sa Exeter. Kung nakita niyo yung previous videos ko, di ba na-diagnose ako ng hyperthyroid last year. So nagme-maintain ako ngayon ng gamot, at I think i-check na ako ng doktor kung gusto pa niyang i-maintain yung gamot ko para thyroid, or baka gusto niya kunin ako ng blood test at saka iba pang test. So baka i-assess lang niya ako kung kamusta ako, nagre-respond ba ako sa gamot. So pupunta ako doon sa clinic ng endocrine doctor, mga kodoks. So free lang yung pagpapakonsulta dito, mga kodoks, pati yung mga labs, pati yung mga ultrasound, mga CT scan. So free lahat yan guys dito sa NHS dito sa UK. So yan yung isa sa mga magagandang bagay dito sa UK guys, kasi halos lahat yung healthcare ay free. So halika guys, punta tayo dito sa aking doktor. So nandito na tayo guys sa aking endocrine doctor para sa aking thyroid. So guys, natapos na yung check up natin sa endocrine doctor. So okay naman guys, tinanong lang niya ako ng mga bagay-bagay, kung kamusta na ako, kung nandun pa ba yung mga symptoms ko noon. So chinek yung weight ko, yung BP, tinanong ako ng mga symptoms ng hyperthyroid, which is obviously wala na ngayon guys, since uminom ako ng gamot para thyroid. So yun na nga, sa mga follow-up test na lang, na blood test, i-check na yung thyroid function ko every now and then. I-maintain ko na lang muna yung gamot daw, at hopefully hindi na kinakailangan ng mga invasive procedures later on.
So hopefully guys mag-respond ako sa medication, which is nag-respond naman ako so far, pero baka kasi may mga relapse or baka maulit yung mga symptoms once ititigil yung gamot. So ngayon guys, papunta akong lab for some blood test. So guys, natapos na ang aking pagpapacheck up sa endocrine doctor. So okay naman. Tapos afternoon binlood test ako. Free din guys. So lahat talaga dito, healthcare is free. Ang hindi lang free ay ang pagbili ng medication. So if may maintenance medication ka such as antihypertensive meds, heart medication, mga ganun, kailangan ikaw yung bumili sa pharmacy. At mura lang naman guys kasi every gamot na refill 9 pounds. So mga 630 pesos yung price ng each medication for 30 days. So regardless if ano pang gamot yan, 9 pounds talaga yung babayaran mo each medication. Ang maganda sa Scotland is free yung medication guys. So lahat talaga free doon, from consultation, mga imaging studies, blood test, at iba't iba pang referrals sa mga specialists. So lahat free doon sa Scotland. So yan din yung maganda doon sa Scotland, which is wala dito sa England, walang free na medication. But other than that, free lahat. So yun nga guys, since nandito pa ako sa England, connect sa aking healthcare. So libre ang aking pagpapacheck up ngayon sa aking endocrine doctor, at libre din yung blood test ko, at yung mga previous ko na ultrasound sa thyroid ko, free din lahat yun guys. So yun yung maganda dito, which is sana meron din sa Pilipinas na free na efficient healthcare. Although meron tayong public sector sa Pilipinas, meron talagang mga may mga problema din kasi overwhelmed din yung healthcare sector natin sa Pilipinas. So understandable na hindi talaga mabibigay yung 100% na care. But I think I hope we're slowly going there sa Pilipinas na maging efficient na rin yung public healthcare sector natin guys. So ano pa bang masasabi ko? Dito naman sa UK, free yung healthcare, efficient naman, pero talagang meron talagang shortage of personnel, shortage of mga healthcare professionals, maraming pasyente, at meron ding mga issues sa mga funding dito sa kanilang healthcare sector. So talaga hindi rin siya ganoon ka super duper efficient, pero at least talaga makikita ka ng doktor mo. Maghihintay ka lang talaga for quite some time. Minsan makikita ka naman talaga as soon as possible, depende talaga guys. But kung emergency naman, pwede ka naman pumunta agad sa emergency room, so hindi yun magiging worry. But in terms of mga follow-up appointments, mag-arrange ng mga ultrasound, mga CT scan, medyo maghihintay ka talaga ng kaunti kasi para nakapila yan kasi nga free, di ba? So lahat kailangan pumila, may bibigyan ka na schedule, pati yung pag-refer sa specialist. So kailangan ka talaga maghintay hanggang makita ka ng doktor mo. Pero kung emergency naman yung situation mo, pwede ka naman makita agad either sa urgent clinic or sa emergency room dito sa UK. So okay naman guys. So tapos na ako sa aking araw sa pagpapacheck sa doktor. So gusto ko lang ipakita tong lugar dito. So ito vicinity to ng hospital dito sa England. Ang ganda guys, parang park. Yan no. Check. Yan. Ganda, di ba? Parang ka nasa park, parang wala ka sa hospital Ganda. Tsaka maaraw ngayon guys, spring. Yan yung araw, unti-unti nang lumalabas ang mga flowers at saka ang mga leaves ng mga kahoy. So yan yung hospital, diba? Parang castle. Parang hindi hospital, no? Parang lang siya, parang siyang tourist spot, pero hospital yan guys. Yung nakita nyo sa video. So magandang experience, maganda yung mabait yung doktor ko, magaling siya. Actually foreigner siya na doktor baka matagal na siya dito, consultant na siya ng endocrine consultant na siya. So I think matagal na siya dito sa UK, but foreigner siya guys So talagang dito sa NHS talaga maraming foreigners dito, from nurses, from doctors. So
malaki talaga yung naaambag ng mga foreign nationals dito sa healthcare sector ng UK. So nakaka-proud na hindi lang mga local yung nag-serve dito, pati yung mga foreigners din. So ano bang gagawin ko ngayon? So hindi ko talaga alam anong gagawin ngayon eh. So maghahanap tayo ng something productive ngayon. Gusto ko sana magputol ng grass sa bahay. Kaso kinuha pala ng may-ari ng bahay yung grass cutter. So di ko magagawa yung pagka-cut ng grass. Ano pa ba bang pwede kong gawin? Pwede akong maglinis ng bahay. Or mag-edit na lang ako ng vlog. Or gagawa ako ng vlog. So yun na muna today guys ang ating video. So sana nasiyahan kayo sa shinare ko about sa a bit of healthcare dito sa UK. So based on my personal experience lang to kasi ako mismo yung nagpa-check up ngayon at saka nagpa-follow up sa aking health dito sa UK. So salamat sa panonood mga kudoks at please like and subscribe. Paalam!